Kanina tinuro ni Pastor Ja ang tungkol sa greatness at saka sa kalakihan ng ating Diyos. Ang tema natin ay Dream Bigger, pero hindi siya naka-root sa pride ng tao. Hindi siya doon nagmumula kung bakit tayo nagdi-dream bigger. It's because God is big. God is great. God is able to do more than we ask for and more than we could imagine. It's rooted from the ambition of God to make disciples of all the nations. Matthew 28, wag nating kalilimutan yan kasi baka mamaya, itong dream bigger na ito, ginamit natin ito for our personal ambition. Sinasabi sa atin ng Diyos to dream big, to dream bigger, it's because of Him, it's because of His glory, it's because of His power, it's all because of Him, not because of us. Kaya pag sinusuot natin yung t-shirt na yan, Dream Bigger, it reminds us of the dream of God. Nagagamitin niya each one of us to accomplish yung kanyang kalooban, yung gagawa tayo ng mga disciple makers. So wag nating kalilimutan, every time na sinasambit natin ito, Dream Bigger, we are not asking you to dream to become a millionaire or become a billionaire. Kasi baka mamaya gamitin nyo yan. Mga kapatid, hindi po tayo prosperity gospel, pero hindi naman din tayo poverty mentality. Kung tinawag ka ng Panginoon to become a millionaire, to become a billionaire, for His purpose na ma-expand ng kanyang kingdom, why not? Kaya yaan ang lagi nating tatandaan. So habang binabanggit namin ni Bishop ang Dream Bigger, it's not about human pride. It's about God. Only about God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kinakailangan that as we dream bigger, ma-understand natin na hindi siya naka-focus lamang or hindi lamang ang expansion ang tinutukoy nito. Tingnan natin ang sinasabi ng Isaiah 54 verse 2. Enlarge the site of your tents, stretch out the curtains of your dwellings, do not hold back. Lengthen your ropes and drive your stakes in deep. Sa ibang salita, ang stake ay tent peg. Sabi niya, drive your stakes in deep. Ang pinapakita ng metaphor na ito ay ang significance ng being firmly rooted sa ground. Being firmly rooted sa ating faith at sa katotohanan ng salita ng Panginoon. The same din, makikita natin na kapag ang tent peg ay hindi siya na-drive in deeper, kapag ang mga challenges sa buhay ay humampas, ang mga challenges sa buhay ay dumating, ang tent ay matutumba. Ito ay mawawala kahit na ito man ay ating in-stretch, ito man ay nilengthen natin ng ating cord, pero kung ang ating mga stakes or yung tent pegs natin ay hindi siya nakabaon, deeper, hindi kakayanin ng structure yung kanyang pag-expand. So spiritually, pinapakita nito, walang iba kundi ang pagkakaroon ng deep na spirituality ang isang Kristiyano. Ang ating deeper na relationship sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ang ministry natin ay nag-grow, samantalang ang ating spiritual growth ay nag-stagnate, hindi tayo lumalim, delikado yon. Mas malaki ang iyong ministry, mas malaki ang challenge. Kung mas malaki ang ministry mo, mas mataas ang pressure. So, mas malaki ang influence, mas malaki ang ministry, mas malaki ang pressure. Isa pa dyan, mas malaking ministry, mas malaking temptation. Anong klaseng temptation? Pride, arrogance, fame, and power. Iyan yung kakaharapin mo kapag lumalaki ang iyong ministry. Kaya delikado, kapag ikaw, lumalaki ang ministry mo, hindi ka lumalalim kay Jesus Christ, delikado kang. Kaya pag-uusapan natin ngayon, if you want to grow yung inyong ministry, which is God's dream for you to expand,
Pero wag mong kalilimutan ito, leaders must grow spiritually bigger. Ang mga leader, we have to grow. Kinakailangan yung lalim natin sa spiritual or lalim ng relationship natin kay Jesus Christ, katugma niyan yung size ng ministry natin. Mahirap naman, ganyan katayog ang ministry mo, ganito ka naman kababaw. If we want our ministry to remain, yung ating influence, ang remain a lifetime, at meron tayong maipasang legacy sa next generation natin, kinakailangan we have to dig deeper. Kinakailangan we have to grow deeper. Hindi lang we have to expand. Tama yun. Hindi natin tinatanggal ang expansion. Mahalaga yun kasi, di ba, ang ministry natin kinakailangan maging worldwide yan dahil ang sabi ng Panginoon, go and make disciples of all the nations. Hindi natin lilimitahan ng Diyos kung paano niya tayo gagamitin. Pero kinakailangan lang na hindi natin kakalimutan ang napakahalagang bagay, walang iba kundi ang pag-grow natin deeper sa ating relationship sa ating Panginoong Yesus para makayanan natin yung anumang mga challenges sa ministry, anumang mga pressures, anumang mga temptation that comes along the expansion. Ngayon, pag-aaralan natin or ituturo ko sa inyo ang tatlong katotohanan regarding sa spiritual depths. And that involves yung sa ministry goal, regarding sa requirement, at sa significance ng spiritual maturity. So let's begin with the first truth. Point number 1, the goal. Ano ba ang goal natin? Spiritual maturity is the goal of ministry. Wag natin yan kalilimutan para alam natin kung ano ang main reason kung bakit tayo nagmi-minister, bakit tayo nagpapagamit sa Panginoon, hindi lamang para sa bilang. Tingnan nyo yung gamit ko, hindi lamang para sa bilang. Hindi ko sinabing hindi para sa bilang. Kasi magkaiba yung hindi para sa bilang at hindi para lamang. Pag sinabing not for the numbers, ibig sabihin ayaw nating dumami. In which hindi naman yun ang gusto ng Panginoon. Talagang dapat dumami kasi gusto niya ngang mapuno ang kanyang bahay. Tama ba? Yun ang gusto ng Diyos na mapuno ang kanyang tahanan ng mga taong kumilala sa ating Panginoong Yesus. Pero hindi hanggang doon na mapuno ang bahay ni Tatay. Dapat alamin natin na ang ultimate, first and foremost, na goal ng ministry, walang iba kundi ang spiritual maturity. So sa inyo, at sa mga taong inaalagaan nyo, yan ang unang ayan, na goal natin sa buhay natin at sa mga taong pinangangalagaan natin. So, ibig sabihin na hindi lamang tayo mag-gather ng crowd, hindi lamang tayo ay gamitin ng Panginoon para ma-convert yung mga tao, kundi maidala natin sila sa spiritual maturity. Yan ba'y suportado ng salita ng Panginoon? Yes, of course. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Colossians chapter 1, verse 28. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Kita ninyo, yung last, that we may present everyone mature in Christ. Yaan ang ultimate, yaan ang number 1 or main goal ng ating ministry, that we might present the believers mature in Christ. At merong tatlong bagay na actions na tinukoy ni Apostle Paul describing his ministry para ma-attain yung goal ng spiritual maturity ng mga taong ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Makikita natin, him we proclaim. That is proclaiming Jesus Christ. And then, warning everyone. Malagay yan sa ministry that we warn people. And then,
teach with wisdom. At ano ang goal nung tatlo na yon? Mature in Christ. Yan ang goal nung tatlong actions na yon: proclaiming Christ, warning people, and teaching with wisdom. Ang tanong ko sa inyo, yung mga tao bang pinangangalagaan ninyo sa outreach, sa life group, mga pastor, sa church ninyo, sila ba ay mas lalong nagiging kamukha ng ating Panginoong Hesukristo habang nagtatagal? O nagiging kamukha ng mundo habang nagtatagal? Yung bunga ng banal na spirito ay nakikita ba sa kanila? Ano nga ba ang bunga ng banal na spirito? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, ano pa? Patience, and self-control. Nakikita ba yun sa kanila? Increasing ba everyday sa kanila? Every time na nakikita mo silang humaharap sa pressure, humaharap sa mga challenges sa buhay, nakikita ba yung patience sa kanila? Kapag nakakaharap ba sila sa mga taong nakakainis, nakikita ba yung love sa kanila in an increasing manner? Or nagdi-decrease? Supposedly tayo, habang nagtatagal tayo as Christians, dapat pa-obvious ng pa-obvious na nakikita si Jesus Christ sa atin without even our speech. Sa action pa lang natin, sa reaction pa lang natin, the way we act, alam na nila, Kristiyano yan. Nakikita ba yun sa mga members natin? So, kung nakikita ninyo, praise God. Pero kung hindi nyo nakikita, paano nga ba natin matutulungan ng ating mga inaalagaan na mag-mature sa Panginoon? Tingnan natin, how to help believers mature in Christ. Mahalaga ito na alamin natin kasi yung goal natin, wag natin kalilimutan, ma-present natin ang mga believers na mature kay Jesus Christ. Hindi hinihingi ng Panginoon na mag-present ka ng maraming number tapos panay baby Christian. Ang gusto ng Panginoon, i-present natin sa Kanya mature believers, hindi baby Christians. Ay, ibig sabihin, Pastora, hindi sila ligtas, no? Ligtas sila, pero ang gusto nga ng Panginoon, mature Christian. Nakikita ng obvious si Jesus Christ sa kanila. So, number 1, ministry focus must be on Christ. Para matulungan natin ang ating mga members na mga believers na mag-mature kay Jesus Christ, ang focus ng ating ministry ay kay Christ. Pag sinabi nating focus, siya lang yung mensahe ng ating pagtuturo. Sa Kanya nakasentro ang ating pagtuturo. Sabi niya, no, Him we proclaim. Him we proclaim. So, ibig sabihin, ang mensahe natin hindi tungkol sa sarili natin, kundi tungkol kay Jesus Christ, tungkol sa kalakihan niya, tungkol sa Kanyang greatness, tungkol lahat sa Kanya. It's all about Jesus Christ. Ang problema kasi maraming mga ministry na ang laman ng kanilang mensahe o ang sentro ng kanilang mensahe walang iba kundi ang sarili nila. Si Jesus Christ parang supporting actor. Si Jesus Christ, hindi po siya supporting actor. Siya ang sentro. At hindi lamang basta sentro. Sa Kanya, lahat. Lahat ng sinasabi natin ay patungkol sa Kanya. Sabi nga kanina ni Pastor Ja, hindi magbibring ng transformation ang ministry na galing sa human wisdom. Alam nyo kasi, kung human wisdom ang gamit natin sa ministry, ang mensahe niyan hindi si Jesus Christ. Ang mensahe niyan tungkol sa tao. Hindi natin kayang i-transform ang ating sarili. Ang merong transforming power, walang iba kundi ang salita ng Diyos. So nakasentro tayo sa salita ng Panginoon pag tayo ay nagtuturo sa mga tao. Kaya Him we proclaim. Amen? So, pangalawa, para matulungan natin sila, ministry must include spiritual guidance and correction. Sabi ni Paul, warning everyone. Napakahalaga ng pagkokorek pagdating sa ministry. Huwag natin itong iniiwasan dahil ba
Kasi, Pastora, baka iwasan nila ako pag kinorek ko sila. Huwag nating iiwasan to pag necessarily na mag-correct tayo, magko-correct tayo dahil yun ang kinakailangan nila. Sabi sa Proverbs na likas sa bata ang pagiging makulit. Kaya kinakailangan ang rod ng disiplin. Hindi naman sila bata, Pastora, matanda naman na yung aking mga tinuturuan. Totoo, ang literal ng meaning nun na ang mga bata talaga, makukulit sila. Mga bata may kakulitan talaga yan. Likas talaga sa kanila yan. Kasi syempre wala naman silang alam na yung kanilang ginagawa, makakasakit sa kanila. Tama? Magdadala sa kanila sa danger. Kaya anong nasa isip nila, gagawin nila yon kasi nga, bata, walang kaalaman tungkol sa mga bagay na yon. Ngayon, anong connection nito sa ating pag-aalaga sa mga taong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Alam nyo, ang mga baby Christian, yan din, may kalikasan din ng pagiging katulad ng bata. Kasi wala nga silang alam eh. So ngayon, tayo na may alam sa salita ng Panginoon, hindi natin i-withhold sa kanila ang pagbibigay ng warning, ang pagkokorek sa kanila. Kaya nga ang scripture ay binigay din sa atin, babasahin ninyo, 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi na ang scripture ay hiningahan ng Diyos para saan? Para sa pagkokorek. Hindi ko na sinabi kung ano pa yung mga purposes, pero mag-focus ako para sa pagkokorek. So, ginagamit natin ang salita ng Panginoon para sa pagkokorek sa mga taong ipinaalaga sa atin ng Panginoon. Huwag natin niyang katatakutan. Kasi ang akala natin na ang ministry ay dapat may pag-ibig. O di ba, Pastora, pag may pag-ibig, dapat walang correction. I beg to differ, mga kapatid. Pag sinabi nating pagmamahal, hindi nangangahulugan na hindi mo siya iko-correct. Kung mahal mo siya, iko-correct mo dahil ayaw mo siyang mag-drift away, ayaw mo siyang mag-wander off. Kasi pag nag-wander off yan, panigurado, gagawin sa kanya ng kaaway kung anong gusto ng kaaway sa kanya. Kaya you have to protect your people by warning them. Hindi lamang sa pag-encourage, mahalaga ang encouragement. Hindi natin yan tinatanggal. Mahalaga ang encouragement, lalo naman kung kinakailangan naman niya ng encouragement. Pero pag panahon na kailangan niya ng correction, ibigay niyo rin. Ibigay niyo ang kailangan ng inyong inaalagaan. Kung kailangan niya ng sweets, candy, kailangan niya ng honey, encouragement. Kailangan niya ng gamot, give him the bitter truth. Pag yung anak ba ninyo may sakit, kailangan niya ng gamot, hindi nyo ba ibibigay yung gamot para gumaling siya? Ibibigay nyo kahit yan gaano ka pait para sa kanya. Kahit umiyak siya, di ba? I don't like that, Daddy, it's bitter. Di ba? Kahit umiyak siya, no honey, it's for you. Kahit gaano siya umiyak sa'yo, ibibigay mo sa kanya yung medication because you know, ang anak mo kailangan niya yon. Mga kapatid, anak nyo yung mga taong ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. They need the warning. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Ministry teaching must be in God's wisdom. So, hindi lamang basta ang mensahe natin ay si Jesus Christ, hindi lamang basta mag-warn tayo ng tao or ng mga believers na under sa ating care, we have to teach them in God's wisdom. Ilang beses ni-reiterate ni Pastor Jack kanina ang tungkol sa wisdom ng Diyos. Ikinompare niya ng ilang beses ang wisdom ng Diyos at ang wisdom ng tao. Ang wisdom ng tao ay limited. Ang wisdom ng tao ay hindi kayang mag-transform ng tao. Ang wisdom ng tao, it will bring pride. Kasi kapag umayos yung tinuturuan mo, you will pride in yourself, nabago ko siya. Kukunin mo yung glory na sadyang para sa Panginoon. Hindi mo i-ascribe sa Kanya kasi you're using human wisdom. Pero pag godly wisdom, ine-erase mo yung pagtatrust mo sa human wisdom na ibibigay mo ang glory para sa Panginoon because you know and know in your heart na hindi ikaw ang bumago sa taong yon. At saka,
Sabi nga kanina ni Pastor Ja, limited ang human wisdom. Kung nagbago yan, ang nabago lang panlabas, hindi nabago ang loob. Ang real na transformation, kung titingnan natin ang real na transformation, merong metaphor na madalas na ginagamit yung caterpillar. That caterpillar will turn into a beautiful butterfly. Saan yun nagmula? Yung kanyang transformation, sa labas ba? No. Ang galing yun from within. Yun ang real transformation. From within nang gagaling, lalabas siya. Pero kung gagamitin natin ang human wisdom sa ating ministry, mababago mo yan sa panlabas, pero ang mind niyan, ang heart niyan ay still impure. Haring sumusunod siya sa'yo, but in his mind, or in their minds, kaalam mo naman kung sino siya. Kung hindi lang ikaw leader ko eh. Di ba? Or nagbibehave lang yan pag may nakakakita. Pero pag wala na, andun siya, gagawin niya kung ano ang gusto niya. That is not a real transformation. Ang real transformation, it comes from within. Sabi ng Romans 12, verse 2, matransform tayo by the renewing of our minds. So, ang transformation, nagsisimula yan sa loob. Pag nabago ang isip mo, nabago ang heart mo, panigurado yan, lalabas yung pagbabago na yun. Hindi mo yan kayang ikip. Kinakailangan sa ministry natin, hindi tayo didepende sa human wisdom. Didepende tayo sa wisdom ng Diyos on how to minister to the people God has entrusted to us. Kaya mag-isip na kayo, ang dami namin, bakit parang wala kang nakikitang changes? Kahit konti. Saan ka nagdepende? Dumipende ka ba sa magagawa mo o dumidepende ka sa Diyos? Ito, makikita ninyo yung ginagamit ko. Dumipende sa heavenly wisdom, hindi ko sinasabing more. Kasi, pag sinabi kong depend more on heavenly wisdom, ibig sabihin, pwede rin pala akong kahit papaano magdepende ako sa sarili kong wisdom. No, sa Diyos lamang. Huwag nating hahaluan mga kapatid. Purely, didepende tayo sa Diyos kasi wala talagang magagawa ang wisdom ng tao. Sabi ng Bible na foolish yung mga taong nagdidepende sila sa kanilang wisdom. Gusto nating maging matalino? Depende tayo sa wisdom ng Diyos. Actually, hindi lamang yan applied sa ating ministry. Applied yan sa lahat ng area ng ating buhay. Wherever we are, sa trabaho, sa school, we depend on God's wisdom. Kasi He is all-knowing, He is all-wise, at madidependehan natin siya sa lahat ng pagkakataon. So gamitin natin ang pagtuturo na sa wisdom ng Panginoon. Paano ba yon? Titingnan natin lagi ang mga tinuturo natin, laging salita ng Panginoon ang tinuturo sa kanila. At i-allow natin ang Spirit ng Panginoon na i-expound niya sa atin kung ano ang sinasabi ng Bible, yung katotohanan na nandun sa Bible, yun ang ituturo natin sa kanila. Kasi pwede naman nating tinuturo ang Bible sa kanila, pero twisted. Hindi dapat. Kasi may mga religious naman na organizations na tinuturo naman nila ang Bible, pero twisted. Kanilang in-expound ang Bible gamit ang kanilang human wisdom. So, nakita natin na ang goal natin sa ministry ay i-present natin ang mga believers na mature sa ating Panginoong Hesukristo. However, yung mga leaders na mababaw, hindi nila kayang gawin yung tatlong action na yon, na si Jesus Christ ang center ng kanilang itinuturo at it's all about kay Jesus ang kanilang tinuturo. Pag ikaw ay spiritually shallow, ikaw ay taong proud. So ang mensahe mo, babaligtad yun eh. Si Jesus Christ ang supporting actor at ikaw ang main character. And then, mahihirapan rin ang spiritually shallow na leader na mag-correct ng kanyang mga members. It's because, syempre takot yan
na ang kanyang popularity ay malesen. Kasi alam nyo, pag nagko-correct ka, possibly yung tao na yan, yung popularity mo sa kanya, malilesen yon. Pag ikaw ay malalim na leader, hindi ang popularity mo ang iniingatan mo. Kaya hindi ka takot na mag-correct. Magko-correct ka dahil mahal mo yung tao. So hindi mo na tinitingnan kung magiging popular ka dun sa tao na yon or hindi. Ang mahalaga, mabigyan mo siya ng warning para hindi siya mag-drift away. At ang shallow din na leader, hindi yan naasa sa wisdom ng Panginoon. Siyempre, ang shallow na leader kasi, ang nasa isip niyan, mas matalino siya sa Diyos. Magdi-disagree kasi kayo siguro, hindi naman pastora, hindi ko naman sinasabi yan sa Lord. Pero yung action, yun ang sinasabi. Mas magaling ako sa iyo, Lord. Ba't ako aasa sa iyo? Aasa ako sa kaya kong gawin. So pag shallow tayo, hindi natin magagawa na matulungan yung mga tao na mag-mature. Madadala mo ba ang tao sa lugar na hindi mo pa napuntahan? So, hindi ka makakapag-navigate ng spirituality sa tao kung ikaw mismo hindi mo narating yun. So, kinakailangan we have to go deeper. Sabihin mo sa katabi mo, go deeper. So, dahil yan ay nakikita natin na importante ang lalim ng spiritual leader sa kanyang spiritual na buhay, sa kanyang relationship sa Panginoon. Mahalaga yan, pero kinakailangan nating ma-recognize ng spiritual growth ay hindi siya automatic. Sabi mo sa katabi mo, hindi siya automatic. Sa ating panahon ngayon na lahat ay halos automatic washing machine, meron kayong washing machine, nilagay ninyo yung inyong damit doon, ipinindot ninyo siya, tapos babalikan ninyo siya, tuyo na. Kasi dadating na rin yung araw na pag pinasok natin yung ating damit doon, tiklop na. Meron na yun, meron ng ganon ngayon. May dine-develop na silang ganon. Lahat instant coffee. Di ba? Instant mommy. Ang dami ngayon, pupunta ka sa 7-Eleven, meron na instant lunch. Di ba? Ang dami na ngayon. Punong-puno tayo ng instant. Kaya alam nyo, na-mindset tayo na akala natin pati ang spiritual growth ay instant. Automatic. Na pag gumilala ako sa Panginoon, attend lang ako ng church, okay na, magmamature na ako. Hindi ganyan sa spiritual na buhay. Sa ating mundo, maraming instant, pero hindi kasama ang spiritual growth. So, pupunta na tayo sa pangalawa natin, the requirement. Kanina, ano yun? The goal. Ano yung goal natin? Spiritual maturity. Ngayon, ito yung requirement. Para maabot natin yung goal na yon, yung spiritual maturity. The requirement, spiritual depth requires discipline. Bakit kinakailangan ng discipline? Kasi hindi nga automatic ang spiritual growth. Dapat tandaan natin ng spiritual growth ay hindi siya automatic, ito ay proseso. At it requires discipline. 1 Timothy chapter 4, verses 7 to 8. Have nothing to do with irreverent, silly myth. Rather, train yourself for godliness. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. Nung time ni Timothy, ang mga false teaching at saka yung mga mythologies ay prevalent nung time na yon. Talamak siya nung time na yon. Even now, talamak din ng maraming mga mythologies, maraming mga false teaching sa panahon natin. At itong mga teachings na ito na nagkalat nung time ni Timothy ay rooted siya sa pagan traditions katulad ng mga Griego. Mga Griego, marami silang mga mythologies, di ba? Nung kayo ay high school, pinaganon kayo ng mga Greek mythology, pinapabasa kayo, pinapanood kayo ng mga Greek mythologies katulad ng Zeus, di ba? So, yan yung mga kumakalat na mga teachings. I mean, hindi naman siya mismong si Zeus ang tinuturo, pero may mga teachings na
kumbaga nag-ugat siya sa mga mythology na ito. At winarn ni Apostle Paul, tingnan nyo may warning. Kita natin, totoo yung sinabi sa Colossians, winarn niya rin si Timothy na kanyang mentee. So ito ang sabi niya na i-avoid niya yung mga distractions na to, na naglilid sa tao or na naglilid sa believer para mag-drift away sa gospel truth. Itong instruction na ito ay relevant din ngayon sa panahon natin kasi ang dami-daming mga available na mga teachings. Kung paano winarn ni Apostle Paul si Timothy na mag-ingat sa mga false teachings na ito na prevalent nung time nila, ganun din tayo. Actually, mas mahirap para sa atin kasi napakadaming distractions. It's all over the internet. Pagbukas mo ng Facebook, ang dami kang voices na maririnig. And we have to shut those voices. Enable for us to hear the Spirit. Kasi we cannot hear the Spirit kung ang dami-dami nating pinakikinggan, kung ang dami-daming distractions sa atin. You open your Facebook kaagad instead of opening your Bible to hear what God is saying to you or what God is telling you. Nagmamadali tayong nag-o-open ng ating social media because we wanted to hear yung tao na gustong-gusto nating pakinggan without giving time for the voice of God to speak to us. Hey, gusto natin to grow deeper? Gusto natin yung tent peg natin, yung ating faith lumalim? Connected deeper kay Jesus Christ? Then hear God. Tanggalin natin yung mga distractions na yan. Instead of opening your social media early in the morning, instead of opening your TVs early in the morning, instead of going to the YouTube early in the morning, why not seek God early in the morning? God, I want to hear you. Please show me your will for this day. Please show me. At pag yun yung naging discipline natin every day, na kahit na anumang gustong pang didistract sa atin ng kaaway, kapag na-build up natin yung discipline na yon, lalakas tayo ng lalakas against dun sa mga distractions na yon. Mga kapatid, we need to discipline ourselves if we want to grow deeper. Ididisiplina natin. Instead of playing, alam niya yan, yung mga mahilig maglaro, ay, nagtatawag na yung aking katol sa team. Pero hindi nyo naririnig yung ang tinig ng Holy Spirit na nagtatawag sa inyo. Kasi distracted kayo. Pero kung itatrain natin ng sarili natin early in the morning, na pag gising natin, si God agad ang maisip natin. Then alam nyo, we can enter. Alam nyo, prayer ko nga sa Lord, eto, Lord, I pray na paggising ko, pwede ba ang ikaw agad maisip ko? Kasi noon ganito ako, paggising ko, agad nasa isip ko, anong gagawin ko sa office? Ano yung mga gagawin sa church? Ano yung mga kailangan kong tapusin? Paggising, yun na, agad yun ang automatic na papasok. Pero sabi ko, hindi parang, that is abnormal. Kaya naging prayer ko sa Lord, Lord, pwede bang hinihingi ko sa'yo, paggising ko, bago ko pa imulat ang mata ko, ikaw agad ang maisip ko. And then, pagkatapos kung ikaw agad ang maisip ko, mag-dive ako agad sa presence mo. Alam nyo, ilang beses ko yun pinag-pray. Ang tagal-tagal kong pinag-pray yun. Hanggang sa dumating, na paggising ko, si Lord ang agad kong naalala. At alam nyo kung ano agad ang gagawin ko? Nagda-dive agad ako sa presence niya. At hindi ko pinababayaan yung aking laman na, matulog ka pa, nanghihina ang iyong laman, nanghihina ang iyong mga kalamnan, matulog ka pa. Kasi alam nyo, nung sinubukan ko yon, sinubukan kong pakinggan yon, nakatulog ako. Anong oras na ako gumising? 10 o'clock. Nagmadali ako nag-pray.
Sising-sisi ako, sabi ko, sa susunod, hindi ko na pakikinggan kahit nangihina pa ako, magpe-pray na ako. Kaya sabi ko, Lord, basta pag ginising mo na ako, mag-dive na agad ako sa presence mo, lalangoy na agad ako sa presence mo para makapag-pray ako. Amen? Remove ang mga distractions, mga kapatid. Magagawa ba natin yon? Yes, because God's strength is within us. God-enabling power is within us. Ano yon? Yung grace ng Panginoon. Ang grace ng Panginoon, dalawang side ng coin yan. Hindi lamang siya undeserved favor, ito ay divine enablement ng Diyos sa atin. So, we can remove ang distraction sa buhay natin with God's divine enablement. Amen ba? So, yung call na train oneself, it means discipline. Ito yung intentional effort. Madalas kong sinasabi, paulit-ulit ko sinabi sa inyo kanina bago ako pumasok sa point number 2, na ito ay nagre-require ng discipline. Dahil hindi ito automatic. So ang aim ng ating training ay ang godliness. Ma-reflect natin ang character, ang holiness ng Diyos sa ating buhay. So makikita natin dito na sa spiritual growth or spiritual discipline ay merong essential na discipline na kinakailangan natin para ma-form sa atin ang mature Christ-like leadership. So tingnan natin ang apat na ito na discipline. Sino sa inyong allergic sa word na discipline? Yung word na discipline nagkaroon ng maling connotation sa atin. Kaya pag ginagamit yung word na discipline, ayaw natin, ina-avoid natin ito. Hindi natin alam na ang discipline or spiritual discipline ay napakahalaga sa atin at napakadaming benefit na ibibigay sa atin kung tayo ay merong spiritual discipline. Ano yung apat na ito? Tingnan natin yung una. Spiritual depth requires daily prayer. Hindi tayo mag-grow deeper sa ating relationship kay Jesus Christ without daily prayer. Walang makapagsasabi sa room na ito na nag-grow siya spiritually deeper nang absent ang kanyang prayer life. Hindi natin yan mahihiwalay when it comes sa paglalim spiritually ang daily prayer. Bakit natin nakalagay ang daily? Hindi ko lang basta sinabing prayer. Kasi maraming mga Kristiyano, pag nag-pray sila occasional. Kung daily man sila nag-pray, daily dahil sa kanilang pagkain. So pag hindi na kayo kumakain, hindi na kayo magpe-pray. Maraming mga Christian na ang kanilang prayer ay emergency button. Nagpe-pray sila kapag merong pangyayari sa kanilang buhay na hindi na nila kayang kontrolin. Pero as long as kaya pa nilang kontrolin yung pangyayari sa buhay nila, hindi sila nagpe-pray. Pero pag out of control na, dun pa lang di ba? Saka pa lang sila magpe-pray, ipipindot nila emergency button ang prayer para sa kanila. Ang prayer, hindi siya emergency button. Yes, totoo na tayo ay tumawag sa Panginoon sa oras ng ating pangangailangan, pero ang prayer ay hindi lamang doon. Hindi natitigil doon. Totoo, ine-encourage tayo that every time we need God, we go to Him. Through prayer. Pero hindi dapat ganun. Tayo dapat ay nagpe-pray, hindi lamang pag meron tayong kailangan sa Diyos. Tayo ay nagpe-pray because we wanted to be in His presence. Hindi dahil meron tayong hihingin sa Kanya, hindi dahil sa nangangailangan tayo ng tulong ng Diyos, kundi dahil gusto nating mamalagi sa presensya ng ating tatay. Maalala ko yung aking daily Bible reading regarding doon sa yung child na nawin, yung child na naawat sa gatas ng nanay. Hindi ko dati maintindihan yon. Pero alam nyo, ang child na naawat sa gatas ng nanay, hindi niya na nilolong yung gatas ng nanay niya. Alam nyo kung anong nilolong nung anak? Ang presensya ng kanyang nanay. So nung nakita ko yun, sabi ko, kaya pala, you want us na to pray,
hindi lamang sa panahon na meron kaming kailangan sa iyo. You want us to pray because gusto naming i-enjoy ang presensya mo. Kaya every time pag nagpe-pray ako sa umaga, hindi ang paghingi ang una kong ginagawa. Ang una kong ginagawa, yung sabi ko sa inyo, nagda-dive ako sa presence ng Lord. Minemeditate ko kung gaano siya kabuti sa buhay ko, minemeditate ko ang lahat ng ginawa niya sa buhay ko, at dahil doon, ako'y nakapagpupuri sa Kanya. I look at His face. How do we look at God's face? His character, His faithfulness, His goodness, His kindness. Ano ba yung mga ginawa sa inyo ng Panginoon na pagpapakita ng Kanyang goodness? Ano ba yung ginawa ng Panginoon na pagpapakita ng Kanyang kindness? That is looking at His face. Yung character niya, yung Kanyang holiness. Kasi hindi tayo nag-worship sa image. So ang prayer, it should be daily if we wanted to grow deeper. Amen? Ang prayer natin ay pagpapakita din ng dependency natin kay God. Sabi kanina ni Pastor Ja, we have to depend on God, not on ourselves. Because if we are prayerless, sinasabi natin, God, I can do it without you. Kung nagmi-minister tayo, God, I can do ministry without you. God, I can change this person without you. God, I can mold him into your image without you. That is impossible. Now, sa prayer natin, hindi lamang tayo magpe-pray kung tayo ay lalabas para mag-minister, kung tayo ay mag-share sa campus, or tayo ay mag-share sa kung saan man tayo gagamitin ng Panginoon. E paano kung thrice a week ka lang naman nag-share, di thrice a week ka lang mag-pray? Kaya nga sabi ko sa inyo, daily. Meron kang ministry na pupuntahan or wala, mag-pray ka because you wanted to nurture yung relationship mo kay Jesus Christ. Marami kasing nagpe-pray because they wanted the anointing para sila ay maging superstar. No, we wanted the anointing because you wanted God's will na mangyari sa buhay ng tao. Hindi dahil sa gusto nating maging famous, na para hangaan ako ng mga tao, sasabihin nila, napaka-anointed mo. Hindi po yun. We pray, it's because we love God. Yun ang bottom line. Dapat ang bottom line, we pray because we love His presence. We wanted to remain, to stay in His presence. Gusto natin na samahan tayo ng Diyos all through the day. Nandun yung presence niya, samahan niya tayo. Kasi we feel secure in His presence. Amen? So ang prayer, maaaring nagpe-pray naman ako, sasabihin niyo sa akin, pero pag mag-outreach lang ako, pag magla-life group lang ako, or pag ako ay inassign ni DM na mag-lead ng prayer, or pag na-assign ako na mag-lead ng worship. Ang prayer life, magli-lead ka ng worship or hindi, magli-lead ka ng word, may papagawa sa iyo sa life group or sa outreach, meron o wala, you pray. Sabihin mo sa katabi mo, pray. Amen? Letter B, spiritual depth requires daily engagement with God's Word. C, meron na namang daily. Hindi siya occasional. Daily engagement with God's Word. When we say daily engagement sa salita ng Panginoon, nagagawa natin yan through reading, studying, meditating God's Word, para tayo ay mag-grow. Without yung daily engagement natin sa Panginoon, hindi tayo mag-grow steadily, hindi tayo mag-grow deeper. Hindi natin po pwedeng ihiwalay ang ating pagbabasa ng Bible, ang ating pag-aaral ng Bible, ang ating pagme-meditate ng Bible sa prayer. Kasi
Sasabihin nyo sa akin, lagi po ako nagpe-pray, Pastora, pero bakit? Hindi naman nabubuo sa akin ng character ni Jesus Christ. Baka there's something wrong sa prayer mo, sa prayer life mo. Kasi ang utos sa atin, we pray in the Spirit. Kasi ang ibang religion naman nagpe-pray. Tama ba ako? Tayo lang ba ang religion na nagpe-pray? Ang Buddhist, nagpe-pray sila? Ang Hinduist, nagpe-pray ba sila? Nagpe-pray, di ba? Ang mga religion. Pero anong kaibahan ng prayer ng mga Kristiyano? We pray according sa will ng Diyos. Hindi tayo nagpe-pray according sa emotion natin. Hindi tayo nagpe-pray according sa intellect natin. Hindi tayo nagpe-pray katulad ng ibang religion. Ang prayer natin, praying in the Spirit. Ano ba ang praying in the Spirit? Praying according sa will ng Diyos. At paano mo malalaman ang will ng Diyos kung wala kang engagement daily sa salita ng Diyos? Huwag nating, alam niyo, iaasa lang ang ating spiritual growth sa pagtuturo. Mahalaga, nakikinig kayo. Tama yan, nakikinig kayo pag merong nagtuturo dito. Pero, huwag nating kakalimutan ang pangangailangan na meron tayong personal na engagement. I mean, personal na pag-aaral, pagbabasa at pagme-meditate ng salita ng Panginoon. Kasi kung aasahan nyo lang yung pinifeed namin sa inyo, hindi kayo mag-grow. Kinakailangan pag-uwi nyo. Alam nyo ang Berean Church? Madalas nating binabanggit ito, tinuturuan sila ni Paul, pero pag-uwi pa nila, anong ginagawa nila? Binabasa nila yung scripture at inaaral nila yun. Kaya nga, mga kapatid, hindi natin paghihiwalayin ito ang daily Bible reading natin, ang daily na pag-aaral natin ng salita ng Panginoon at ang pagbubulay-bulay na ito. Bakit mahalaga yung pagbubulay-bulay? Gusto kong i-emphasize sa inyo ang pagbubulay-bulay. Ito yung lagi mo siyang pinag-iisipan. Iniisip mo siya lagi. Ano ang meaning nito? Ano ang kahulugan nito? Anong prinsipyong tinuturo nito sa akin at anong aksyon ang ipinagagawa sa akin ng Panginoon? Joshua 1:8, ang sabi ng Diyos kay Joshua na wag mawala sa labi ni Joshua ang salita ng Diyos or yung law, which is the Word of God, ay wag mawala sa kanyang labi. Ang sabi, meditate on it day and night so that you will be careful to do what is written in the law. Pag kasi hindi natin iniisip-isip yung scripture, impossible na yan ay ma-apply natin sa ating buhay. Ang bagay na hindi natin naaalala, hindi natin nagagawa. Kaya napakahalaga na hindi lamang tayo hanggang magbabasa, hindi lamang hanggang mag-aaral tayo, kundi lahat ng itinuro sa atin ng Diyos doon sa ating pagbabasa at ating pag-aaral, pagbulay-bulayan natin yun hanggang gabi. Umaga hanggang gabi. Ibig sabihin yan, Pastora, sa work, yun na lang ang iniisip ko. No? Every time na pinapaalala sa'yo ng Panginoon yun, you take a pause, isipin mo, Lord, anong ibig mong sabihin dito? All through the day, naalala mo, merong pinapaalala sa iyo ang Panginoon para sa ganon, everyday na companion mo ang salita ng Panginoon. Pag everyday na companion natin ang salita ng Panginoon, it will rule our lives. Kaya pag meron tayong mga sitwasyon na nakakaharap, it will give us wisdom. It will give us the strength na harapin yung mga challenges sa ating mga buhay. Hindi lamang yon. It gives us yung ano ba ang tama kong magiging reaksyon sa sitwasyon na yun. It's because merong nag-guide sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Pero kung zero ka, hindi mo ini-store ang salita ng Panginoon sa iyong heart, yung tinuturo niya sa iyo, pumasok dito, lumabas doon, because hindi mo siya mineditate, ano ang ipapaalala sa iyo ng Holy Spirit, ano ang iyong companion sa daily na buhay mo. Supposedly, ang salita ng Panginoon ay daily companion natin siya. Psalm 119 verse 105, ang sabi,
Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng direksyon. Lamp unto our feet, siya ang nagdadirect ng ating steps. Light unto my path, pinapakita niya yung ating daraanan. Ipapakita niya, hey, meron bang danger dyan? Nagkakaroon tayo ng wisdom kung ang salita ng Panginoon ay inaalaw natin na ma-store sa ating heart, inaalaw natin na ito ang maging daily companion natin. Paano siya magiging daily companion sa atin? It's by meditating it. Pag daily companion natin ang salita ng Panginoon, ang sabi ng Psalm 119 din, sabi niya mas wise ako kaysa sa aking mga enemies. Basahin niyo ang Psalm 119. Napakaganda. Pinapakita niya ang magnificence ng salita ng Panginoon at pinapakita niya ang naibibigay sa atin ng salita ng Panginoon. Sabi niya, I am wiser than my enemies because I do what you have commanded. Alam niyo, pag we obey God, that is wisdom. Kaya yung mga taong they wanted to, alam niyo yun, gusto nila tayong sirain. Pero dahil tayo ay nag-o-obey sa Panginoon, that is wise living. And we are wiser than our enemies. You wanted to be wiser than your enemies? Meditate God's word. Let it be your companion daily. Let it be the guiding principle of your life. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa transformation natin, hindi natin madi-discount ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. Sabi ko sa inyo, human wisdom cannot transform us. Only God's word has the transformative power. My dear brothers and sisters, matagal, ilang years na, 2017 pa namin, laging dinidiin or pinagdidiinan ang tungkol sa salita ng Panginoon. Ang buhay natin ay nagmumula sa Diyos at sa Kanyang salita. Psalm 119, ang sabi niya, your word revives me. Your word gives me hope. As leaders, ang dami nating mga challenges. Where do we get our hope? Sa labas? No, we get our hope from God's word. So leaders, daily engagement with God's word. Kaya mahalaga yung ating Bible reading accountability. Papasok ko ito dito. Yung Bible reading accountability natin, sinusulat nyo kasi doon ang interpretation nung binasa ninyo. Hindi nyo interpretation ng salita ng Panginoon. And out from that interpretation, makakakuha tayo ng principle. And out from that principle, makakakuha tayo ano ang daily application nito sa ating buhay. Ngayon, kung kayo nagbasa lang kayo, without reporting, possibly nakapagbasa kayo ng 10 chapter, pero walang na-retain. Pero alam niyo, pag nagre-report kayo, ako ginagawa ko yun. Pag nagre-report ako, after ko mag-report, pag nagpe-pray na ako, pinagbubulay-bulayan ko yung ni-report ko. At hindi lang yon sa araw na yun, alam niyo ba, pagka nagbubulay-bulay ako ng salita ng Panginoon, lahat pa ng mga ni-report ko ng mga nakaraang buwan, ibinabalik sa akin ng Panginoon kasi kailangan ko. Kasi may na-store. Anong ipapaalala ng Holy Spirit sa inyo kung walang na-store? Ano yung ammunition ninyo against sa mga tactics ng kaaway, against sa temptation? Wala. Kasi, alam niyo yung pagbabasa natin, basa lang. Skim. Alam niyo yung skimming, pinadaanan ng mata. Just for the sake na, pag tinanong ako kasi ni leader, sasabihin ko, nagbabasa ako. Hindi po yun ang point natin. Ang point natin, lumakas kayo spiritually. Ayaw namin kayong maging mahina o lampang mga Kristiyano. Kaya mag-report na kayo.
Hindi ko sinabi ito para dumami ang magre-report. Sinabi ko ito para sa inyong kapakanan. Kami ni Bishop, palakas kami ng palakas. Kayo, palakas ba kayo ng palakas o papahina? Hindi ko kayo, mga kapatid, ang pagsasabi kong ito ay gawa ng pagmamahal sa inyo. Gabi-gabi, pati sa umaga, pati kapag nakaupo ako, pag naaalala ko kayo, ang lagi kong sinasabi, Lord, ma-develop ang love ng mga anak mo sa iyong salita. Sabi ng psalmist, oh, how I love thy word. Oh, how I love thy word. Yun ang prayer ko na, Lord, ang buong new life, mamahalin namin ng iyong salita para ito ang daily companion namin, para ito ang mag-rule ng aming buhay, para sa mga decision makings namin, minor or major, ang word mo ang magsasabi kung ano ang dapat naming maging decision. Para every time na may mga challenges kami, ang word mo ang magsasabi kung paano kami mag-react sa mga challenges na to. Kapag may temptations, ito ang mag-guard ng aming heart para hindi kami magkasala sa iyo. Para makip namin ang aming purity. Sa Psalm 119, tinanong din ng psalmist, how can a young person guard his purity? Kasunod nun, ang sabi niya, I keep your word in my heart so that I might not sin against you. How do we guard our heart without storing God's word? Hindi natin kaya by willpower. Ang willpower, hindi niyan kayang mag-resist ng temptation. Maaring hindi mo ginawa, pero ginawa mo sa isip mo. Gets? Maaring hindi ka nagalit sa asawa mo. Di ba? Hindi ka nagsasalita, pero yung isip mo, binubugbog mo na siya, di ba? Nakuha niyo, mga babae, maaring magtitimpi ako, hindi ako magsasalita, pero yung isip niya, dami niya nang sinabi. You're still sinning against God. Willpower yun eh. Pero, ang grace power ganito, ang Word of God, nire-remind mo yung sarili mo. Sabi ng Bible, patience. Ang fruit ng Holy Spirit ay patience. So, hindi ka na magagalit sa asawa mo kahit sa isip mo. Amen ba sa mga may asawa? Ha? Wala yata eh. Kasi alam nyo, minsan inanohan ako ng Lord doon na medyo naasar ako kay Bishop. Tapos, pinaalala sa akin ng Lord yung purity ng mind. Sabi ko hindi ako magsasalita, pero hindi din magsasalita ang isip ko. Hindi ako magsasalita, at hindi din magsasalita ang isip ko against sa asawa ko dahil naasar ako sa kanya, Lord, give me patience. Dahil yun ang sinabi ng yung word na dapat ang spirit mo, ang siyang i-allow namin na mag-work sa aming buhay. So lalakad ako sa sinasabi ng yung spirit na magkaroon ako ng patience sa aking asawa. Kaya kahit sa isip ko, hindi ako nagsasalita against sa aking asawa. So how do you guard your heart without God's word? Guard your heart with God's word. Daily engagement sa salita ng Panginoon. C. Spiritual depth requires daily obedience. Ang obedience ay mahalagang. Yan na yung ating pagsasabuhay ng lahat ng mga natutunan natin mula sa Panginoon. Ang obedience ay kinakailangan rin natin yan sa spiritual depth natin. Kasi yan ay pag-exercise ng ating pananampalataya. Diba, nireceive mo ang salita ng Panginoon dahil naniniwala ka sa Kanya na yung Kanyang pinagagawa sa iyo, yun ay hindi makakasira sa iyo at yun ay para sa kabutihan mo. It's because of your trust in God, you obey Him.
Thereby, yung spiritual life mo, na-strengthen siya, lumalalim yung relationship mo sa Panginoon because yung trust mo, lalo siyang tumitibay. So, hindi din natin matatanggal sa spiritual discipline natin kasi pwedeng nagbabasa tayo, pwedeng nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon without obedience. Ang mangyayari nun ay hanggang head knowledge lang tayo, walang experiential knowledge. Kaya ang letter C natin, ito ay experiential knowledge. Ang ating pag-o-obey, daily. Tingnan ninyo, may word na naman dyan na daily. It's because ang ating obedience, ang nire-require ng Diyos sa atin, mag-obey tayo sa Kanya daily, not on occasional basis. Kasi maraming mga Kristiyano na occasional silang mag-obey. Mag-obey ako kasi Sunday ngayon, pupunta ako sa church. Mag-obey ako kasi prayer meeting ngayon para makapag-pray ako. Mag-obey ako kasi maglilid ako ng worship ngayon. Paano nga kung wala kang assignment? O, di ba? For example, walang binigay sa'yo na assignment sa paglilid ng worship. Walang binigay sa'yo yung assignment na mag-lead ng prayer. So, hindi ka na mag-obey sa Lord. Hindi ka na ayos. Kaya ang ating obedience ay daily. Sabihin mo sa kapatid mo, daily. Hindi yung tagpaminsan. Ang obedience ay daily. Hindi siya tagpaminsan. Letter D. Spiritual depth requires regular accountability and fellowship. Marami sa atin ang ayaw nila ng accountability. Hindi niyo ba alam na ang accountability ay nakakatulong para sa ating spiritual growth? As iron sharpens iron. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng as iron sharpens iron? Ang pinapakita doon, walang iba kundi yung accountability natin. Alam niyo mga kapatid, tayo, bagamat tayo ay mga Kristiyano, meron tayong tinatawag na blind spots. Ngayon, ang ating mga kasamahan, yan ay makakatulong sa atin para makita din natin yung mga blind spots natin. Nakakatulong din sila. Kaya dapat, yung ating regular na accountability ay hindi natin dapat yan pinagwawalang bahala. Kaya pag tinanong kayo ng leader ninyo, are you still reading ang inyong Bible? Kasi hindi kanya nakitang nag-report ng inyong Bible reading. Siyempre, magtatanong siya sa'yo, huwag niyong kamumuhian si leader. Don't resent your leader. Tinatanong niya kayo, it's because hindi para maging pulis. Tinatanong niya kayo because He cares. Pati sa prayer life nyo, pag tinatanong kayo ng leader nyo, nagpe-pray ka pa ba? Huwag kayo magagalit sa kanila. And then, be honest. Kung nasaan kayo, huwag nyo sasabihin, nagbabasa ako, pero hindi naman pala talaga. Be honest. Kung nahihirapan ka, nag-struggle po ako sa pagbabasa ko, be honest. Accountability needs yung transparency. Para matulungan ka ng leader mo sa prayer, para matulungan ka niya kung anong gagawin mo, paano mo ma-overcome yung mga struggles na yun. Kasi si leader din, dumaan din dyan. Meron siyang, alam niya, meron din siyang may impart sa inyo na natutunan niya mula sa Panginoon na makakatulong din sa inyo. So, ang accountability, hindi ito tungkol sa control. Ang accountability ay inilagay ito ng Panginoon sa church niya para matulungan ng bawat isa na mag-grow spiritually. When it comes sa fellowship, napakahalaga din ng fellowship natin. Huwag natin itong kinaliligtaan. Hebrews 10:24-25. At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. So alam nyo, ang accountability, ang purpose niyan ay gigisingin natin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Ang fellowship natin, ito, katulad nito, fellowship ito. Hindi lang to basta life convergence. Yung meeting natin sa network, bagamat nilagyan natin ng pangalang meeting, ang katotohanan nun, ang tawag doon ay fellowship. Kaya sa susunod, papalitan ko na yon, hindi na monthly meeting kasi nag-iiba yung inyong mindset pagdating doon. Kaya parang business meeting. Kaya lalagyan natin ngayon ng fellowship kasi yung pagsasama-sama natin bilang mga anak ng Diyos,
Fellowship yan. Para saan? Para magising natin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Yun ang purpose bakit tayo nagsasama-sama. Ngayon tinuturuan namin kayo dahil gusto naming magising kayo sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Na huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. So nagiging kaugalian na ng iba. Huwag nating gagayahin yon na pino-forgo nila yung ating mga fellowships. Hindi lang Sunday, pati mga prayer meetings natin, napakahalaga yan kasi para ma-stir up tayo. Sa English kasi stir up. Dahil yung iba natutulog na. Panggising. Kasi sa panahon natin ngayon, marami ang natutulog spiritually. Kinakailangan nating magising. Number 3 na tayo. The significance. Spiritual depth sustains ministry influence. Ang small at shallow at weak na foundation ay hindi niya kayang isustain ang napakalaki at napakagandang building. Kahit gaano kaganda o kalaki ang building na yan, kung ang kanyang pundasyon ay mababaw, mahina at maliit, ang building na yun ay magko-collapse. Ganon din ang ministry na na-build up siya sa charisma, na-build up siya sa skill, pero hindi siya sa spiritual depth ng leader, it will collapse. So kung yung ministry ninyo, gusto ninyo na it will remain hanggang sa maipasa ninyo yung legacy na yon, kinakailangan you have to grow deeper. Hindi yung panglabas lang ang lumalaki, pero yung loob ay hindi siya lumalaki. So dapat proportion. Kung ganito ang ministry mo, ang lalim mo dapat mas malalim. Hindi po pwedeng ito yung ministry mo, eto kang. Hindi yan masusuportahan. Gusto mong maging lifelong at maipasa mo sa yung next generation, ang iyong legacy or yung ministry, go deeper, go deeper, go deeper. Amen? Isaiah 54 verse 2. Nasabi ko na ito kanina pero tingnan natin siya sa Tagalog. Gumawa ka ng mas malaking tolda, palaparin mo ang kurtinang niyon. Huwag mong lagyan ng hangganan ng dakong yon. So makita natin ang expansion. Walang limit yan kasi ang God natin ay limitless. Pero etong sabi niya, pahabain mo ang iyong tali. At ito ang pinakamahalaga, ibaon mo ng malalim ang mga pantulos. Ang pantulos yan yung tent peg. So ang ministry, kung ito ay nag-grow faster kaysa sa pag-grow mo deeper, delikado yan, mag-isip ka. Kasi pag hindi na-form ang character ni Jesus Christ sa'yo, magko-collapse yung ministry mo. Ang leader, kasi vulnerable ka na sa pride, sa pressure, at saka sa spiritual compromise. Kasi pag leader ka na malaki, malawak ang iyong ministry, siyempre yung influence mo din, including sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon, marireach din yung mga yun. Ngayon, ang danger nun yung compromise. Kung ang character ni Jesus Christ ay hindi na-form sa'yo, possible na mako-compromise mo yung pananampalataya mo in order to please that person. Ang ating spiritual na depth, yan ay protection ng ating ministry. Amen? So what to do? Pursue holiness, not just productivity. Kailangan i-prioritize natin ang holiness. Huwag nating titingnan ang holiness as restriction ng effectiveness ng ministry. Marami kasing mga churches ngayon na tinitingnan nila ang holiness daw ay restriction ng ministry effectiveness. Kaya maraming mga churches ngayon, nakikipag-compromise sila. Makita ninyo sa loob ng church nila, kung anong ginagawa sa labas, ganun din sa kanila. Kasi gusto daw nila maging effective sa mundo. And that is compromising. If naririnig ko yung sinasabi na dapat sa church, hindi churchy ang word. Dapat wala yung hallelujah. Dapat wala yung amen. Loob ng church, bakit pagbabawalan kang magsalita ng hallelujah? Papuri yun sa Panginoon. Bakit babawalan kang mag-amen sa loob ng church? Bakit hindi ka pwedeng magsalita ng kingdom ng Diyos sa loob ng church? Anong gusto nyo? Salita sa labas ang gagamitin natin dito para maging effective tayo? Hindi. Kaya napapansin natin ang church ngayon, karamihan ng church ngayon
Na sinasabing lang church sila ng Panginoon, mukhang taga-mundo, hindi sila mukhang taga-langit. Kasi alam nyo kung bakit? Naiisip nila ang holiness daw, it's a restriction. Hindi ka magiging effective sa ministry kung ilalagay mo kung ano talaga ang nasa salita ng Panginoon. Nag-compromise ba si Jesus Christ ng kanyang mensahe para maging effective siya? Hindi po siya nag-compromise ng kanyang mensahe. Hindi niya po ginaya kung ano ang sinasabi ng mga religious leaders nung time na yon. Hindi niya po ginaya kung anong sinasabi ng mga philosophers nung time na yon para maging effective siya sa ministry. Sinabi niya kung ano ang nire-require ng kingdom ng Panginoon. Holiness is not a restriction to our ministry effectiveness. Amen? Pursue holiness, not just productivity. Kaya pati yung pagtuturo natin sa pananamit, alam ninyo, kung ikaw ay banal sa iyong loob, banal ka sa isip at sa puso, lalabas yan sa uri din ng pananamit mo. Minsan meron akong sinabihan na ganyan. Ang sabi niya, hindi nakikita sa uri ng pananamit ang kabanalan. Totoo, hindi lahat ng nagdadamit, nang hanggang dito yung damit ay banal. Pero, pag ikaw ay pure, hindi ka magdadamit ng halos kita ang kaluluwa mo. Hindi mo hahayaan na pagmumulan ka ng pagkakasala ng ibang tao dahil yan ang sinabi ng Panginoon na dapat hindi tayo pagmumulan ng katitisuran. Ano pa? Develop spiritual habits, not just ministry skills. Mahalaga ang ministry skills. Pero, hindi dapat nauhuli ang ating spiritual habits. Pwedeng magaling ka sa iyong skill, pero kung wala kang spiritual habits, hindi mo kinultivate ang prayer mo, wala kang scripture reading, walang pag-study, walang pag-meditate, hindi ka dumidepende sa Holy Spirit at hindi mo pinapractice ang accountability. Wow! Napakagandang ingredient yan ng pagbagsak. Perfect ingredient ng pagbagsak or pag-collapse ng iyong ministry. Na kailangan nating i-develop ang ating mga spiritual habits. Ang prayer life ninyo, ang engagement ninyo sa salita ng Panginoon, ang obedience ninyo, ang accountability, yung 4 na binanggit ko na yon, kinakailangan na ma-develop yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, it requires discipline. Kung wala kang discipline, hindi mabibuild ang 4 na ito na habits sa iyong buhay. Kinakailangan natin na ma-develop ito. Amen ba? Number 3, prioritize inner life over public influence. Yung ating ministry influence, dapat nanggagaling yan sa lalim ng ating spiritual na buhay. Hindi siya pabaliktad. Na, di ba sabi ko sa inyo kanina, yung external, hindi niya kayang baguhin yung internal. Dapat yan, lalabas yan mula sa loob, papalabas. So, ang dapat inaalagaan natin, yung inner man, yung ating spirit, yan ay inaalagaan natin kasi ang gusto nating alagaan, yung ating reputation, yung public na mukha natin. Ang alagaan natin, hindi yung public na mukha natin, ang alagaan natin yung ating private na buhay. Para tayo ay maging man and woman of integrity. Kasi mahalaga, as ministers ng Panginoon, hindi tayo double-faced. Iba ka sa public at iba ka sa private. Dapat tayo ay magkaroon tayo ng spiritual congruence. Kung ano ka sa public, dapat ganun ka sa private. So, ito, para sure na kung ano ka sa public ay ganun ka sa private, dapat ayusin natin ang ating private na buhay. Yun yung alagaan natin, yun ang i-develop natin, na ang prayer natin maging Christ-like tayo, na yung purity ng hearts natin at ng mind natin ay naroroon. Nalinisin tayo ng salita ng Panginoon because sabi ng John 17 verse 17 na ang salita ng Diyos ang nagsasanctify sa atin. Ito yung naglilinis sa atin. Kaya kung wala rin tayong daily engagement sa salita ng Panginoon, paano tayo malilinis? And dami nating karumihan, mga kapatid.
Ang dami nating karumihan. At anong maglilinis sa atin? Yung Facebook? Basura nga yung nandun yung karamihan Hindi ko naman sinasabing lahat. Pero basura lahat, halos. Nandun ka nagbabad? Nung ka nagbabad? Kung kaya mong magstay sa Facebook ng 2 hours, bakit hindi mo kayang magstay na magbasa, mag-aral, magbulay-bulay ng salita ng Panginoon? Tapos gusto mo mag-grow ka. Lord, gusto ko mag-grow. Pagkatapos mo mag-pray, nagpunta ka sa Facebook. Why not? Isimulan mo na. Gusto mo mag-grow, yun yung pinagpe-pray mo, simulan mo. Take step by step by step. Araw-araw, hindi mo napapansin. Yung maliliit na step mo na ganyan, lumalaki. Amen? Simulan natin. Kung kaya mo magbabad, kaya kong mag 1 hour, mag 1 hour din ako mag-pray. Mag 1 hour din ako, di ba? Kaya nyong nag-e-exercise. Sino nag-e-exercise dito? Nag-gym kayo? Nakakapag-gym kayo? 1 hour kayo? Tapos hindi kayo nakakapag-pray? Nag-gym kayo everyday? Hindi kayo nagbabasa ng Bible nyo? Wow! Ako po nag-e-exercise 20 to 30 minutes every day. Pero pag busy, katulad nito busy, hindi ko fino-forgo yung aking prayer life. Sabi ko, Lord, pag busy, i-forgo ko yung mga bagay na dapat i-forgo. Pero hindi ko i-forgo ang aking prayer life at ang aking word life. Amen? Yes. Number 4, lead others towards spiritually. Alam niyo, pag nag-grow tayo spiritually, nagkakaroon din tayo ng desire na ma-lead natin ang others na mag-grow. Kasi mahirap nga talagang ibigay sa kanila yung bagay na wala sa'yo. Mahirap na i-lead mo sila sa bagay na hindi mo pa naman napuntahan. Kaya kinakailangan mangunguna talaga tayo. At alam niyo magiging resulta niyan, hindi mo mapipigil yan. Lagi mo silang maipagpe-pray sa Panginoon. Lagi mo silang mailalapit sa Panginoon. At ang lagi mong desire, Lord, 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 mag-grow sila. Ang lagi mong prayer para sa kanila, Lord, na mailapit ko sila sa iyo, hindi ko sila mailayo sa iyo, Panginoon, na every time na makakasama ko sila, matuturuan ko sila, na lalo silang mag-focus sa iyo. So that is our application. Lead others to grow spiritually. Hindi lang yung sarili mo ang mag-grow, tutulungan mo rin ang iba na mag-grow, yung ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon.